Binuli niya si Mike Tyson noon. At sa loob ng maraming taon, ipinagyabang niya yon sa harap ng mga kamera. Pumasok ako sa ring at binugbog ko siya. 6 na taon matapos yon, ang batang yon ay naging undisputed na heavyweight champion ng mundo. At malapitan niyang harapin ang kanyang nambuli sa loob ng ring. Si Carl Truth Williams ay isang heavyweight mula New York na may malalakas na kamao. Noong 1983, siya ay 23 taong gulang at may malinis na propesyonal na record na 11-0. Isa na siyang seryosong boksinggero na may tunay na kinabukasan sa division. Kung ano ang nagagawa ng isang laban, oo. Great! At muli, sinusubukan ni Smith na kumapit. Kung taginip yon, inimbitahan siyang mag-sparring kasama ang isang 17 anyos na amateur na binatilyo, isang batang lalaki na ang pangalan ay Mike Tyson. Sa unang araw ng sparring, nabigla siya ni Tyson sa isang suntok na padugo sa ilong niya. Sinugod niya ako nung araw na yon, binigyan ako ng dugo ang ilong at lahat. Alam mo, medyo nabigla ako dahil isa na akong profesional na may 7 o 8 laban. At sinasabi ko sa sarili ko, Diyos ko, papayagan ko bang gawin ito ng isang amateur sa akin dito sa gym? Nagitnit si Williams, umuwi siya. Pinag-isipan niya ito buong gabi at kinabukasan bumalik siya na may ibang-iba ng ugali. Sobrang galit ako nung gabing yon. Umuwi ako at pinag-isipan ko yon. At kinabukasan, pumasok ako sa gym na iba na ang pakikitungo ko sa kanya. Pumasok ako sa ring at binugbog ko siya. Sa pagkakataong yon, binugbog niya ang binatilyo. At sa mga sumunod na taon, hindi pinalampas ni Williams ang pagkakataon na ipaalala ito sa kahit sinong gustong makinig. Ipinagmamalaki niya ito. Sinasabi niyang napahiya niya ang magiging kampiyon. Na wala namang nagawa si Tyson laban sa kanya. Ang hindi alam ni Williams ay balang araw, lalaki ang batang yon at magiging pinakakinatatakutang heavyweight sa buong mundo. At may memorya pa siyang parang elepante. Nung 14 o 15 taong gulang pa siya noon at hindi niya ako napatumba noon. Ngayon, 5 beses, 10 beses na akong mas magaling na boksinggero ngayon. Pagsapit ng 1,900 at 89 ang gym sa New York ay bahagi na ng nakaraan. Si Tyson ang di mapag-alinlangan ng kampeon ng mundo. 36 na panalo. 32 na knockout. Ang pinakakinatatakutang boksingero sa buong mundo. Parusa na kayang tiisin ng kahit sino. Yan ang suntok. Suntok! Si Williams ay natayo ng sarili niyang kagalang-galang na karera. 22 panalo, 2 talo. Umabot siya ng 15 rounds laban sa alamat na si Larry Holmes noong 1985. 65. Nakaranggo siya bilang numero 1 ng IBF. Kinuha na niya. Na makumpirma ang laban, hindi nag-atubili si Williams na gamitin ang kwento ng sparring para magpasiklab. Tahimik lang na pinakinggan ni Tyson ang lahat at sumagot ng simple. Merong 4.9 bilyong tao sa mundo at kaya niyang talunin silang lahat. Mike, ngayon ay nagsasanay ka na para sa laban mo sa Hulyo 21 laban kay Carl the Truth Williams. Gaano kaya kahirap ang laban na yon? Iniisip ng lahat na walang makakatalo kay Mike Tyson na yon. Kaya mong patumbahin ang kahit sino, kahit kailan mo gustuhin. Pero masasabi ko ito sa iyo, pwede ko itong sagutin ng ganito. Mayroong humigit kumulang 4 na bilyon, dagdag bawas ng ilang daang milyon. At naniniwala akong kaya akong talunin ang bawat isa sa kanila sa mundong ito. Hiningi lang niya sa mga tagahanga na panuorin ang laban. Sigurado ako mag-enjoy ka. Halika lang. Wala kang estratehiya, wala kahit ano. Pumunta ka sa laban, nandun ako. Pero, bigyan mo kami ng ideya. O pumunta ka lang. Hindi. Pero sa loob-loob niya, alam ni Tyson kung ano talaga ang gusto niyang gawin nung gabing yon. Tapusin ang kwentong 6 na taon ng nakabitin. Ika-21 ng Hulyo, 1,989 Convention Hall, Atlantic City. Pareho silang gumiretso sa gitna ng ring at nagpalitan ng suntok na walang tigil. Sinubukan ni Williams na makipaglaban ng malapitan, nangakong gagantihan ng anumang ilegal na suntok na susubukan ni Tyson. Ang mga tao sa sulok ni Williams ay taos pusong nag-aalala kung ano ang gagawin niya sa unang 30 segundo laban sa pag-atake ni Tyson. At mukhang ang estratehiya sa simula ay kumapit. At sinabi ng referee na si Randy Newman, hindi tayo magsisimula ng ganyan. Tara na! Tara na, para itong isang reunion dito dahil pareho lang silang nagpapalitan ng suntok. Sa totoo lang, si Williams dito ang may takda ng takbo ng laban. Lumaban ng dikitan sa loob. Sinabi niya kamakailan na kung si Tyson ay magpapakawala ng mga hindi kinakailangan suntok, mga illegal na suntok, babalikan niya ito at gagawin din ang parehong suntok pabalik. Si Frank Bruno ay ilang beses naramdaman ang siko ni Tyson gaya ng reklamo ng ibang mga kalaban na naramdaman din nila ito.
Sige, nandito na ako, John. Tama na, putong ina. Tama na yan. Dahil napakalakas ng jab ni Williams, makakatulong yun sa kanya. Basta itaas mo lang ang kanang kamay mo at bantayan ang kaliwang hook ni Tyson. Na isa itong malakas na suntok. Yan ay pakawalan mo siya. Pero si Tyson ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon at ilang segundo lang ang kinailangan niya para makita ito. Itataas mo kanang kamay mo at bantayan mo ang kaliwang hook ni Tyson. Sige na, Malakas bumaba. ang suntok na yun. Putang ina. Hayaan mo na siya. Sige na, tama na. Nandito na ako. Pakawalan mo na siya. Salamat. Itataas mo yung kanang kamay mo, pare. Ayun na yung kaliwang hook. Yung kaliwang hook na yan, yun din yung hindi masagot ni Williams noon. At hindi rin niya nasagot ng gabing yon. Tumama ng malinis sa pangga. Bumagsak si Williams. Tumayo siya sa bilang na 8 pero tiningnan ng referee na si Randy Neyman ang manalabo niyang mga mata at hindi niya nagustuhan ang nakita niya. Sangarulo. Para na. Pinatigil niya ang laban. 93 segundo. Technical na knockout. Sumabog ang buong estadium, pero hindi sa palakpakan. Isang alon ng indignasyon ang bumalot sa lugar. Sina Williams at ang kanyang tagasanay na si Carmine Graciano ang pinakamaingay. Tinawag nilang kabaliwan ang pagtigil ng laban. Nanindigan si Neyman sa kanyang paliwanag. Nag-aalala siya na baka may concussion. Nang tanungin niya si Williams kung kumusta ang pakiramdam nito, walang sagot, walang init, walang laman ng mga mata, walang balanse. Nakasandal lang sa mga lubid. Hindi masaya ang mga tao sa loob at labas ng ring na pinatigil ang laban. Bumangon siya na sa bilang na 8. Nanginginig pa siya. Hindi pa talaga nakakatayo ng maayos. Nakasandal siya sa lubid. Tinanong ko siya, isang napakasimpleng tanong. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi para sa sagot, kundi para makita kung paano siya tumugon. Blanco ang titig niya, blanco ang ekspresyon. Wala siyang sagot. May posibilidad ba na hindi niya naintindihan kung ano ang gusto mong sagutin niya? Hindi ko iniisip na ganun. Hayaan mo ipaliwanag ko kung bakit. Marami na siyang naging profesional na laban at marami ring amateur na laban. Kapag ang isang boksingero ay napabagsak at nagkaroon ako ng 38 laban, kapag nadapa ang isang boksingero, ang unang gusto niyang patunayan, pagbangon niya sa referee, ay maayos pa ang kalagayan niya. Una, hindi siya nakatayo ng maayos. Nakasandal siya sa lubid. Pangalawa, hindi niya ako masagot. At pangatlo, parang patay ang mga mata niya. Marami ang hindi sumang-ayon sa desisyon. Pero ang posibilidad na magpatuloy si Williams, lalo na ang manalo, ay eksaktong 0. Noong gabing yon, hindi lang ipinagtanggol ni Tyson ang kanyang titulo. Bumawi rin siya sa isang lumang atraso at ginawa niya ito na eksakto sa paraang noon pa man ay dapat na niyang ginawa. Mabilis, malupit, walang kahit isang salita ng sobra pa. Yung batang lalaki na pinahiya ni Kyle Williams sa isang gym sa New York noong 1983 ay binawian niya siya 6 na taon pagkatapos. Sa loob ng 93 segundo sa harap ng 11,000 katao bilang di mapag-aalinlangan ng kampeon ng mundo.